Blessed Thursday evening, Team Focus! Yan, sorry. So, isa pa. 1, 2, 3, Isa pa. Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi po sa inyo lahat. And it's already 8:30 in the evening. Yes. At maya-maya lang ay nandiyan siya na yan. At salamat sa Panginoon. Nagkasama-sama tayo ngayong pong gabi po na ito. At sa lahat ng teenagers, maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Third quarter, tama? Yes, sir. Third quarter na, mga kapatid. At tingnan natin kung sino ang makakagawa ng comeback ngayong third quarter. Oh. Yan, ang lahat ng comeback na nangyayari sa third quarter. Yun, Excited. Abangan niyo yan. So, let's do this. Huwag na tayo magsayang ng oras. Hiras, we're on the air. July 2. Sir. Ang birang bilis ng bilis ng panahon. No? Yes, sir. Musta? Katulog ka? Hindi, sir. Hindi. Ako bagsak. Yan, hindi. Shoutout sa lahat ng mga young people na nandiyan dyan, sa lahat ng mga Team Focus teenagers. July 2, 2026, pambira, third quarter na ng taon. Tapos na ang 6 na buwan ng 2026. Wow, amen. It's over. Halfway there. Yan. Sabi ko nga, Sir Dominic kanina sa intro, sabi ko, third quarter na. Alam mo ang kagandahan sa third quarter? Yes, sir. Ito dito nangyayari yung mga comeback. Yes. Yun. Sa third quarter. Yes. Hanggat hindi natatapos ang fourth quarter, tandaan nyo, hindi pa kayo talo. The return of the comeback. Yes, the return of the comeback. Galing. Return na, comeback pa. So, kaya alam niyo kaya ako sinabing comeback. Kasi maaring naunahan ka ng school year na to. Maaring naunahan ka ng mga pangyayari. Nagulat ka Yes, sir, nagulat ka. So, lumamang ka nung first quarter. Natambakan ka ng second quarter. Na titingnan natin kung makaka-comeback ka ng third quarter. Amen. Come on. Yeah? Kaya sa lahat ng mga young people na nandiyan dyan, I hope you are enjoying our topics, lessons for the first quarter, second quarter, ngayon third quarter. Kaya just sit back, relax, and enjoy. And let's continue with our program. Shout out po sa North, South, East, and West corners of our church. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan, mga nanonood sa atin all over the Philippines. Magandang gabi po sa inyo. And of course, shout out din sa lahat ng mga young people na pauwi pa lamang, di ba? Maaring pauwi pa lamang kayo. For some reasons, hindi ko alam kung paano nyo ito mapapakinggan, pero siguraduhin nyo makakahabol kayo. Of course, sa ating studio live audience, magandang gabi sa inyo lahat. Shout out sa inyo. Shout out sa aking mahal na asawa, Mami Shobe. Yan, I love you. And ganoon din kay Baby LG. Yan. Shout out sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, okay? At lalo na sa mga nandiyan dyan ngayon sa Google Meet, yan, sa Tribe of Dance, sa Chosen Generation ng Southeast Family,
magandang Amen, gabi amen. sa inyo. Yan. And sa lahat pa ng mga maya-maya, alam ko naman ang dating ng katatapos lang, pauwi pa nga lang talaga itong mga gantong oras, 8 to 8:30. Di ba? Pauwi pa lang kayo. So, kaya habol lang, habol. Maganda ang ating pag-uusapan. Sir Dominic, magandang gabi sa iyo. Shoutout muna. Amen, amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Sorry. Yes, sir. Pastor Hill Laurena is watching. Shoutout po sa inyo. Pastor Amen. Hill, magandang Pastor. gabi po sa inyo. Alright, go ahead. Amen, amen. Magandang gabi ulit. Team Focus, I hope kayo excited. Ako excited daw kasi ngayon ko pala nakita yung tagline ng ating pag-uusapan. Maganda to, boy. Anyway, shoutout sa inyo, Team Focus, and shoutout din sa mga young people namin sa area, Tribe of God, yung mga oh my God. I hope you're Ano? Oh my Oh my God. God. OMG. Pero GAD. Kasi Tribe of God. Mga young people, I hope you're watching. Mag-join kayo sa Google Meet. Okay, shinare na ni Megastar Sharon yung natin. Yung link. So please. Mega lang yun, di yan star. Omega. Okay, I hope you're watching and send yung mga sinend ako ng link. John Debs, Trixie, and Joy, I hope you're watching. And kay Mami, alam ko nanonood si Mami, shoutout po sa inyo. Yun lang po, nakita ko. maraming salamat. Brother Jay. Ayan, good evening po sa iyo lahat, Team Focus. At nagbabalik na naman ang yung paboritong program, ang Staying Alive. At sinashoutout ko po lahat ng mga nandyan sa ating Facebook Live. Siyempre, ang ating live audience. At ang aking area, ang West Bank family. Pati rin si area Sir mo. Noel. Ang area, hindi naman. Area nakabilang ako. Oh, sorry. Alam ko siya na yun. Sorry. At syempre sa aking grupo, ang Mighty Gideons, mag-send na kayo ng mga pictures. Amen. At kung kaya nyo mag-Google Meet din kayo. Ayan, Sir Steven. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. Gusto ko rin shoutout ang aming area and ang aming area. Tama. Aming. Shoutout po dyan sa Sabi ko, Sir Southside. Noel. Shoutout dyan sa Southside area. Nandiyan po sila sa bahay ngayon. Kumakain ng sopa sa all. After ng Bible study, bounce agad ako. Di ako nakakain. Pero tira niyo po ako. Magandang gabi po sa inyo dyan. And syempre, shoutout po sa inyo lahat dyan. And sa aking grupo, Valiant Ehud, magandang gabi din sa inyo. Valiant? Shoutout, Valiant Ehud. Mira, class 2026 ka pa. Ayan, shoutout kay Danzel. Ay, Siya lang 727. nagre-react sa aking message. Pero shoutout sa inyo lahat. Siguro, kunwari, nasa school pa yung iba. Yan. Tama Pero naman. ayan, magandang gabi sa bawat isa mga young people. Alam mo, isa sa mga napansin ko lang na nakakatuwa Ano, ngayon. sir? Answered prayer ako eh. Bakit? Isipin mo tayong 4 parte na ng PSS. Wow. Amen. Amen. Praise the Lord. Galing, oo, ano? At least kahit STC, at least part na ng Part pa rin ng PSS. PSS. Bro. Amen, amen. Malay natin, mga susunod na taon. Tapos dalawa dito sa atin, sir, area leader na. AC. Uy. Ako lang area leader dito. Sorry, sa mga dalawa. Siya lang. Grabe yung pag-asenso eh. Grabe, boy. Pumasok na ng STC, sabi niya, ako na. Itabi mo, ako na. At least, malay natin, no, di ba? Alam mo kung ano palang blessing ng mga batch 1 ng STC. Yung batch 1 sila Mami, Yes, sila sir. Lola Doc. Sila pa lang yung nare-recognize na alumni. Ay, oo nga, no? Ngayon kasi nire-recognize sila as a group. As a finisher of a course lang sila. Grabe. Yun yung blessing. Pero, hindi natin alam. Kaya Jay, ang sunod na prayer mo na ACE or BSIT. Yes, sir. Alright. Amen, Yan. sir. Si Josh Bert, BSIT yan. Buisit yan. Iba yun. Nadamay. Nakita ko eh. Paita kasi. Si Josh Bird. Hindi niya alam yung nangyayari. Good evening, Bagong Josh. gising. Good morning. Good morning. Nagpapagpag pa ng spalto sa mukha. Nagpapalamig siya daw. Yan. Ade, kamusta kayo, teenagers? Alam mo kasi Sir Dominic, just a little bit of background pagdating sa topic natin. Yes, sir. Actually, nakuha ko tong topic na ito. I hope they don't mind. But yung idea, the idea is nakuha ko to dun sa just lang naman, just the word, not the idea. Kasi mas magaganda yung mga programa natin. Then sa Golden Gate Bible Baptist Church kay Pastor Jack Triber. Kasi for 2 nights 3 nights na nakikinig ako ng nila, nanonood ako ng live ng parang youth conference nila. Yan. Ito yung title. Unshake. Yan yung title. Ngayon, sabi ko, ganda ng word. Actually, hindi ko nga mag-gets kasi yan yung title, pero nakagubat sila.
Yung tema nila, gubat. So, hindi ko alam kung ano, kasi yung nila-live nila, ang karamihan live nila, puro palaro eh. Puro palaro. Tapos, and then, magpipreach si Pastor Jack Trevor. So, nakuha ko yung word, sabi ko, ganda ng word na to ah. Yes, sir. And then yun nga, naisip ko, ito yung pinakamaganda tong term. Kasi ang alam mo ba't naisip ko, Sir Dom? Kasi, katulad ng illustration ko sa inyo kanina, sa mga nandiyan dyan, na sumusubaybay ng mga estudyante. Kasi totoo yun, legit yun eh, first quarter, lamang na lamang sila, first quarter eh. Di ba? Anong meron tayo ng first quarter? Old-fashioned Baptist Revival, baligatan. Kailan ba baligatan? Second quarter? Second quarter. Second quarter. Sabi natin, sige, second quarter. Kumbaga, nandoon yung kalamangan nila, tapos biglang pasok to ngayon. And then, syempre, they are excited. Hindi mo maano yan. Yun nga lang, yung pagbibigay ng gamit, di ba? Kailan sumakto yun dito sa Taguig? Yung bigayan ng gamit ng school supplies ng mga estudyante para sa school. O kailan sumakto? Sunday. Di ba? Sunday, Saturday yung iba. Tapos, yung brigada, hindi pala dati. Ang brigada, isang araw lang, di ba? Ngayon, yung iba, nag-a-advance na ng So, grabe yung nila, yung pagkuha ng attention ng Diablo sa kanila. So, sabi ko, maaaring nung time na first quarter hanggang second quarter na biglang pasok to ngayon. Maaaring nandoon na kayo ngayon sa stage, team focus na parang, nahabol ata yung score ko ah. Mukhang eto ata eh. Buti na lang, sabihin natin, nagdaan yung youth revival natin, and then pagkatapos nun, meron pa tayong student Sunday muna pala bago youth revival. Then nandoon ka ngayon, and as you keep those things in record, makikita mo na habang ikaw ay naggaganon, yung mundo sumasabay din. That's right. Diba? Sumasabay din. Kaya nga, ang pinakamaganda na makita dito ng bawat isa ay itong topic natin. Sapagkat maganda ito. So, ito yung topic natin for the third quarter. Mega. Mega. Yan ang topic natin ngayong third quarter. Unshaken. Okay? May nag-superhero drop kasi dyan eh. Gagawa niya. Yan. So, unshaken. And ang ating verse is in the book of Acts 20:24. Na sabi dyan, actually, kinuha ko lang yung part na yan, pero ang sabi dyan, for the whole context or the whole verse, sabi ng Bible dyan, Acts 20:24. Okay? The Bible says, Apostle Paul is speaking here, no? By the way, Apostle Paul is speaking. And ang context nito, bago ko ipaliwanag muna sa inyo yung bago natin basahin yung verse. The context, Sir Dominic, is this. Alam na ni Apostle Paul kung saan siya papunta eh. Makukulong siya eh. Alam niya na yan. Alam niya that being doon sa sa kanyang ginagawa para sa Panginoon, ay alam niya na kung saan siya pupunta, at yan ay papunta yan sa kulungan. Okay? So, alam ni Apostle Paul ngayon that one of these days, siya ay makukulong sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi, siya ang rason kung ba't namatay si Stephen eh. Di ba? Siya yung rason kung bakit nagkaroon ng karapatan na magkaroon ng death sentence si Stephen na batuhin sa plaza. It's because of sa pangangaral ng salita ng Diyos. Now, here comes Apostle Paul ngayon. Siya ngayon yung nagpapangaral. So, alam niya ngayon kung saan to papunta, alam niya kung saan siya headed. He will be headed to prison when he continue these things. Pero ang sabi niya in Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So, sabi ni, gusto ko makuha nyo dito yung concept ng being unshaken. Okay? At iyaan yung makikita nyo dyan sa ating theme, no? Sa ating topic. Siya, please. Nakalagay dyan yung phrase na, but none of these things move me. Amen. Okay? None of these things
move me. Now, napakahalaga nito, team focus, dahil it is very important for you to understand kung ano ang meron sa mundo na to. Na, katulad na si Sir Steven, kailan ang pasok mo? July 13. July 13, ikaw, Jay, kailan ang pasok mo? August 5, sir. August 5. So, alam nyo naman yan, okay? Alam nyo yan, team focus na makikita nyo kung ano ang meron ang mundo na ito. Sabi ko nga habang ikaw ay gumagawa ng record, okay? For you to have your own record is to maintain kung ano ang meron ka ngayon, 'di ba? Sa journey mo ngayon bilang isang estudyante. But you cannot deny the fact, team focus, na ang mundo ay susubukan kang alugin. Okay? Alam nyo, isa yan sa mga strategy tayo, mga old school players. Yes, sir. ng basketball. Ano na? Yes. Old school na. Mga old school. 'Di ba? Pansin mo, kahit gaano ka kagaling, kapag kaya kang maalog during the game, matatalo ka. At isa sa mga target, okay, young people, tandaan nyo to, teenagers, isa sa mga paraan ng pag-alog, it's not the physical itself. Tandaan mo to, o, sa lahat. Pagdating sa pag-alog, kung paano tayo sinishake ng mundo, okay, kumbaga paano tayo inuuga ng mundo na ito, not through our physical, but through our mind. Okay, eto yan As long as na-establish, kaya nga in the book of Proverbs, diba, tinuturuan kang magtiwala sa Diyos, tinuturuan kang magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang salita, so that your thoughts will be established. Now, it is very important for you, teenagers, at your young age, sa ganyang edad ninyo, that your thoughts should be established. Kasi there will come a time that you will enter the team preparation and you will prepare. Tingnan nyo, ako nakakalungkot lang, may pinasa sa akin si Sir Jinggoy. Kanina magkausap kami nila Sir Jinggoy at nila Sir Jao. No, may pinasa sila sa aking link na ando doon yung isa nating kakilala na I will not mention name, of course. Pero makikita mo sa edad niya na yon, knowing him na nandito na siya dati sa church and everything, lahat graduate ng PSS, and then kumbaga the chance of having the life living for God nasa kanya di ba? But the problem is, nagpa-shake. I'm not condemning him, nagpa-shake siya. Kaya makikita mo, nasa ganung edad na siya, pero makikita mo yung mga kasabayan niya. Maring sa larangan ng ganung klaseng karir na pinasok niya, makikita mo, siguro yung mga kasabayan, yung mga kasama niya doon, aasenso ba But on his age, sabi ko nga, wala na nga siya sa intro Bigla na lang siya sumulpot. Nagulat na lang din ako nadudum pala to. Bakit? Alam niyo kung ba't ko ito sinasabi, team focus? It's because of the reason na ang shaking kasi, ang shaking is kapag alam ng mundo na hindi established ang thoughts mo. Man. Sabi ko nga, at your young age, team focus, you've got to make sure that your thoughts is established. Come on. Because you cannot be unshaken. Okay, you will be rather unshaken by this world if your thoughts is established. Come on. Amen. But this world can shake you or can shook you if your thoughts is not established. Now, sabi ko, isipin mo team focus ka ngayon. Kapag ikaw ay nanatiling unshaken by the things of this world, okay? Alam mo, ang kagandahan dito kay Apostle Paul, Sir Dominic, yung context netong 24 na ito, past, present, and future. Kumbaga, sinasabi ni Apostle Paul, I have my past, which is, syempre, guilty siya doon sa pagpaparusa, sa pagpirma ng mga papel ng mga nangangaral sa Panginoon. The present condition is, alam niya na makakaranas siya ng persecutions, and then the future is, he will be sent to jail. Okay? So, the past, present, and future, na kay Apostle Paul yan. Hinaharap ni Apostle Paul yan. Pero anong sabi ni Apostle Paul? But none of these things move me. Diba? O tinan ninyo, pag kayo ay na-shake, team focus, ngayon pa lang tinan ninyo, ano ang mga bagay na nag-shake sa inyo ngayon sa mga team focus sa ganyan? The circle of friends that you have right now. You have to check that.
Okay? The circle of friends that you have right now, katulad ng pinag-usapan natin noong nakaraang topic natin, which is the noise of the world, the social media, na nagdi-dictate sa'yo na ito yung maging itsura mo, dapat maging ganito ka, di ba? Yan, isa yan sa mga nagsishake sa'yo. Ano pa ang mga nagsishake sa'yo? Yung emotions mo. No, Amen. yung emotions mo, hindi lang yung emotions mo, yung stress kuno mo sa school, 'di ba? Yan yung mga nagsi-shake sa iyo. Kaya nga kapag yung kasiyahan mo, kapag yung identity mo at kapag yung inisip mo yung self-worth mo. Yan yung mga katagangan. Alam mo, nagugulat ako sa mga alam mo kasi Sir Dominic, nag-google ako eh. Nag-google ako hindi para may sagot ako sa quiz, ha? Nag-google ako kasi alam mo kung anong inaalam ko? Yung kalagayan ng mga kabataan ngayon. Magugulat ka. Subukan nyo minsan. Ano ang kalagayan ng mga kabataan ngayon? Kita mo yung mga terminologies ng mga kabataan ngayon. Lalabas yung the screams about self-worth. Oh, bira. Kala mo may mga bitaw din talaga eh, no? Di ba? Lalabas yung, kalahin mo, di ba? They will scream about their self-worth. Come on. Eh kung inayos nyo lang ang buhay ninyo sa loob ng bahay ninyo, di ba, magkaka-self-worth ka talaga eh. Yes, sir. Bakit? Because how you act towards, ang nagbibigay ng ganda ng buhay ninyo, wala, sa ganyang edad ninyo, walang iba kundi magulang ninyo. Amen. Kaya nga kahit anong mangyari, you will be dependent on your parents at your young age. Yeah. Yes, sir. Di ba? Sa ganyang edad, magpasalamat nga kayo. Sa lahat ng mga may magulang, kompleto ang pamilya ninyo, magpasalamat kayo na Amen. meron pa kayo nalalapitan. Hindi lahat ng kasing edad ninyo may magulang. Hindi lahat ng may magulang nga, hindi naman lahat ng kasing edad din ninyo ay may klase ng magulang na meron kayo. I mean, merong church, may Amen. simbahan, may salita ng Diyos at may Diyos. 'Di ba? Hindi lahat ganun. Kaya nga dapat magpasalamat kayo. It's because yan yung naidudulot sa inyo. Ngayon, sabi ko nga Sir Dominic, they have everything. Kung titingnan ninyo, young people, Sir Dominic, Brother Stephen, Brother Jay, kung titingnan ninyo, lahat meron na sila eh. Lahat ng kabataan ngayon sa ibabaw ng lupa na ito, may rason para makapagsabi ng sinabi ni Apostle Paul that none of these things move me. 'Di ba? Lahat kayo, may rason na kayo ganyan. Sabi ko nga eh, you have to consider, unang-una, dito sa ating introduction ng topic na ito, the first thing that you need to consider is, ano yung mga bagay na pwedeng mag-uga sa'yo? Balik tayo dun sa halimbawa ko kanina. Okay? Sa larangan ng basketball, meron kaming secret weapon na ginagamit. Alam ni Sir Dominic yan. Ginagamit namin yan kapag, actually, ginagamit sa kanya ni Sir Jow eh. Okay? But, it can be on a good side and a bad side. Okay? Ngayon, hindi makakila kasi kami, mga CBBA leaping frogs. Diba? Ano kami, mga underdog kami lagi sa larangan ng ganyan. Kasi ang malaki lang naman sa amin, ito eh. Oh, mga kaklase, sino ba first five natin? Ikaw, ako, si Bayaw, si Sam, si Budoy. So, wala kang tawa. Yung isa pa si Bogs. Si Bogs. Yan, si Bogs. O, di ba? So, yan yung first five namin. Ang bench natin, si Philip. Hindi si Bogs. Si Harold. Si Harold. Amen, Lord. Lahat na nabanggit natin. Di ba? Ang bench natin, si Bogs, si Philip. Cedric. Hindi na nata naging first five si Cedric sa atin eh. Kasi nung naglaro tayo sa Santa Rosa, Ay, oo. yung tinalo tayo ng Caloocan, tapos niluto tayo ng Reverend San Pedro. Si Ian. Sorry. Si Ian. Hindi ba, Waterboy wala. ako nun, Di sir. ba wala pa masyado? Waterboy. Wala na yun. O yan, si Philip lang pala, tsaka si Bogs, tapos nagpapalit-palitan lang tayo. No, kidding aside, ano kami yun, maliliit. Yeah. Maliliit. Ito lang talaga malaki sa amin. Ang secret weapon namin, pikunin muna kayo. Yeah. Sasadyain namin gumawa ng hard foul na hindi nyo inaasahang mararamdaman ninyo. Yeah, susugal namin yung first foul namin. Hindi nyo expect na gagawin. Hindi mo expect. Pag nakita mo si Budoy, si Bogs,
maliliit yun, pero mga hoodlum gumalaw yun. Yes, no blood, no foul. Oh, pero sasadyain talaga namin, like as in, sabi ko nga kung uso yung unsportsmanlike foul dati, kailan lang naman na uso yan eh. Yes. So naglabasan na yung mga bading. Yeah. Di ba? No. Di ba, kung nauso yon, wala. Sa isang laro, forfeited kami. Kasi sigurado puro kami technical eh. Oh, di talaga, promise sasabi. Alam namin kung nasan yung hawak, kung anong kamay ang may hawak sa bola. Mga pistons Pero kasi ang kami. papaluin namin, yung kamay na walang hawak ng bola. Ganon kami maglaro. Sasadyain namin yan. Mag-uusap-usap pa kami yan kung sino ang unang susugal ng unang foul. Of course, siyempre hindi ito. Kasi sentro to eh. So hindi pwedeng mawalan kami ng sentro. So nag-uusap-usap kami yan kung sino una. At kung sino pa yung, pag-aaralan pa namin yan kung sino yung pinakamagaling sa kanila. Yun yung pipukunin nyo. Yun ang Yun. pupuntiryahin namin. Pag medyo magaling ka, okay, sige. Sisiguraduhin ko sa'yo matatakot ka sa pangalawang sa laksak mo. Sasadyain namin yan. And then all of the sudden, makikita mo, wala na, disorganized na sila. Baga, they have set the play, they set the tone, but we play the game. Yun ang nangyari ngayon. Bakit? It's because of the reason na alog namin sila. Ang bira, ganito lang pala itong mga to, maliliit lang, isa lang yung malaki, pero hindi mo pala to mauuga ng ganito, hindi mo pala So, nagkaroon ngayon kami ng isang point sa punto ng laro na yon na this is us. Okay? Now, kaya ko sinabi, team focus, na pwede mong magamit yun on a good side and a bad side. Baka kasi, ang dapat nyo kasing malaman dito, team focus, is inuunahan kayo ngayon ng mundo na kung sino ang maaalog. Di ba? Meron nga tayong tinatawag na nagpasindak ka kasi. Yung katagang nagpasindak ka kasi. Bakit? Pag nauna kang masindak, talo ka. Tandaan mo yan. Now, this world, team focus, is trying to make an impact in your life na parang sinasabi sa'yo na eto ka dapat bilang isang kabataan. Pag hindi ka naging ganito, wala kang kwenta sa mundo na to. Tingnan mo, pag pumayag ka kaagad na ganyan ka, kasi alam mo, Sir Dom, sa Brother Steve at Brother Jay, pag sinabi ng mundo na eto ka dapat bilang isang kabataan, pag hindi ka ganyan, wala kang kwenta. Sinong hindi, kumbaga, maaalog dyan na pag tiningnan mo, sabi ko nga sa inyo, yung paligid mo, yung kaibigan mo, o nga no, ito yung description ng mundo Sikat, sikat yung tropa ko. Tinan mo, kilala sa ako, hindi. Ito, hindi naman umaasa sa magulang, pero okay naman yung buhay niya. Ito, okay naman, sumasabay naman sa mundo. Okay naman. So, dapat maging gano'n na rin ako. Yan yung sinasabi ko sa inyo, naglalagay ka agad ang mundo ng isang bagay na magpapaalog sa'yo. Amen. Tingnan ninyo, katulad nga dun sa halimbawa ko kanina, they have the height, they have the game. Pero ang una naming ipapakita, we have the game. I can guarantee you, we have the game. Pero ang una naming ipapakita is the piston side muna. Bago ka maglabas ng Lakers, mag-piston ka muna. Bad boys muna. boy. Ilabas mo muna yon kasi hindi sila mag-aakala eh. Ngayon, ang susunod na thinking nila sa atin, Sir Dominic, di ba? The next thinking of them is this. Puro lang to mga ganito. Ano lang to sila, mahilig lang manakit. Dahil ganun ang thinking nila ngayon, ibababa na nila yung guard nila na akala nila hindi kami marunong humawak ng bola. Doon sila ngayon nagkamali. Doon na ngayon papagalawin si Budoy, papagalawin si Sam, papagalawin ako, papagalawin si Sir Dominic, papagalawin si Harold. With an unexpected game plan na hindi mo akalain na, may gantong laro pala itong mga to. Man. Kaya nga, ang nangyari ngayon, lulutuin ka na lang ng rep. Hindi, joke lang. Ang nangyayari ngayon is this. May stand ka. May stuck ka ngayon. Alam nyo ba, team focus, itong tandaan ninyo, kapag nagpaalog ka sa mundo, kapag nagpa-shake ka sa mundo, if the world shook you, post ka ngayon sa isang lugar. Di ba kapag lumindol, hindi ka pwedeng pagala-gala. Man. You will stick on one ground, you will stick on one place na akala mo nga minsan safe eh. Naalala ko, sabi ni Sir Roy, di ba? Although may tinuturong triangle of life and everything, papasok ka sa ilalim ng mesa, dito ka pupunta kapag ano. But there's no guarantee that you will be safe there. Di ba?
'Di ba? Ganyan ngayon yung mangyayari kasi yan yung gusto ng ano eh. Yan yung gusto ng mundo. Ma-stuck ka sa isang lugar. At kapag na-stuck ka sa isang posisyon, lahat na ng klase ng pag-aalog ng mundo, gagawin niya sa yan. Until you become one of them. Amen. Tingnan ninyo. Hindi nyo ba naisip, Team Focus, dito sa illustration natin? Si Apostle Paul, pwedeng alugin si Apostle Paul ng mga ganyan eh. Una, sa past, anong sasabihin sa kanya? Magjo-join-join ka dyan, akala mo naman, mabait ka rin. Ikaw nga nagpapatay sa mga kasamahan namin eh. Yeah, kaya na. Ikaw nga nagpapatay sa mga kasamahan namin, ikaw nga kumuha ng buhay eh. In fact, takot nga, di ba, naalala mo yung una niyang pagpapakita, wala nga gustong sumama sa kanya eh. Yeah. Wala nga naniniwala sa kanya na nagbago na siya eh. Bakit? Kasi nga, sa isang bagay sa kilala. Pagkatapos nun, pwede rin siyang on the present. Yes, sir. Sa present, ano sasabihin sa kanya? Huwag mo kami paniwalain. Kung nagagalit ka dyan sa mga nagsasabi dati ng ganyan, bakit ngayon ikaw na nagsasabi ng ganyan? In the future, pwede rin siyang maalog. Ano sasabihin sa kanya? Pag ganyan-ganyan ka, sige, mamamatay ka rin. That's right. Sige, makukulong ka rin. Pero anong sabi ni Apostle Paul, but none of these things move me. Introduction pa lang ito, Team Focus. Amen. Dahil sa mga susunod na Thursday, ay babaybayin natin itong verse na to kung ano yung mga sinabi ni Apostle Paul dito. Babaybayin natin yan isa-isa. None of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, and then so that I might finish my course with joy. Yan, iisa-isahin natin yan. Yang sinabi na yan ni Apostle Paul sa part na yan. Kasi, Team Focus, gusto kong makita ninyo ito eh. Etong part ng pagiging unshaken, lalo na sa sitwasyon nyo ngayon. Sa sitwasyon nyo ngayon, sabi ko nga eh, isipin mo, active, sino na lang kaya? Tinan mo na lang yung pinapatayo ni Pastor, di ba? Yeah. CSI. Sino yung mga nakagawa, yung mga miyembro ng Christian Students Impact? Wow. Sino na sa inyo talaga ang nakagawa ng impact sa school ninyo? Abay, noong nakaraan, shoutout kay, ano pangalan? JP, shoutout kay Brother JP. Katulong namin dyan noong nakaraan sa pag-aayos ng upuan. Kinikwento niya, yun nangyari sa school nila. Sa iba't ibang samot-sari na yung nangyayari sa eskwelahan. May ganito, may mga mas pinipili ng estudyante na magprotesta, may nangyayaring barilan, may nangyayaring saksakan, pambira. Deathmatch. Ang alam lang namin saksakan nung high school kami, bamsak. Yun lang ang alam namin. Yun lang ang alam namin. Ang barilan lang dati, pellet. Embargo. Pellet lang ang barilan dati. Yeah. Yun lang ang mga barilan dati. Pero ngayon, pambira, ang tatapang na gumawa. Alam niyo, hindi mo kasi pwedeng sabihin that you can be excused on that eh. It is only by the grace of God, Team Focus, that you are not one of those that gumawa nun. Amen. Kasi hindi mo alam eh. It is the dictate, it is the shaking of this world para sabihin dun sa isang, uy, binubuli ka na, gumanti ka na. Pambira, sabi ko nga, kung uso yung bully-bully na yan dati sa school na, nagpatayan siguro tayo dito sa learning center. Yes. Matindi, sasabihin ko sa inyo, Team Focus. Kaya nga, ganyan ang ginagawa ng mundo ngayon. Pinapalabnaw niya ang inyong personalidad. At isa sa mga paraan para palabnawin niya, alugin ka. Yes, sir. Magtatanim siya ng isang bagay sa isip mo na, eto dapat ang maging ikaw at hindi dapat ito. Dapat kung ganyan ka, wala ka, mawawalan ka ng kaibigan mo. Dapat eto ang isang kabataan. Ganito dapat ang kilos mo. 14 years old ka pa lang, banal-banalang ka na. Grabe, 16 years old ka pa lang, pa-pray-pray ka na. 'Di ba? 19 years old ka pa lang, 20 years old ka, 21 years old ka pa lang, eto na yung gusto mo, establish ka na. Anong kaisipan yan? Saan mo napulot yan? Enjoy your life, just be you. 'Di ba? Gaganon-ganonin ka ng mundo sa pamamagitan ng paglalagay niya. Sabi ko nga, pag sumakay ka sa gustong mangyari ng alog ng mundo na ito sa'yo, sigurado ko sa'yo, you will be stuck. But I would like to encourage,
you all, Team Focus, na nakikinig ngayon, to be unshaken. Amen. Okay? Be unshaken. Sir Dominic. Amen, amen. Magandang gabi ulit, Team Focus. Ang ganda nung topic natin, unshaken. Alam niyo, sir, nakakagigil yung mga ganitong topic eh. Kasi maraming alam niyo, Team Focus, kung sa inyo, magpasalamat talaga kayo dahil member kayo ng simbahan na to. Amen. Kasi masasanay kayo. Kasi kami, I'm pretty sure, praise the Lord, sa biyaya ng Diyos, nasanay tayo na maging confrontational pagdating sa mga bagay na. Kasi, alam nyo, gusto ko lang idagdag kasi nakapag-aral din naman ako noon, okay? Nung mga ibang message noon. Gusto kong basahin na lang yung sa sir Acts chapter 21 verse 13. Ang sabi dito, "Then Paul answered, What mean ye to weep and break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Kumbaga sa Tagalog, ang sinasabi ni Paul, ang sinasabi ni Apostle Paul dyan, anong gusto niyo? Umiyak ako dito? Tapos magpakamadamdamin ako dito? Imagine niyo yung sinasabi niya dyan. Sinagot niya agad yung mga Kristiyano dyan. Anong gusto niyo? Umiyak ako dito? Hindi lang ako handa makulong. Handa rin ako mamatay para sa Panginoon Jesucristo. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. I'm just saying, Team Focus, maraming paraan ng mundo para yanigin ang Kristiyanong buhay mo. Okay, Team Focus. Alam ko, palagay ko, mapag-uusapan natin dito, Team Focus, yung mga paraan kung paano ka anuhin ang mundo eh. Yes. There are so many ways para yanigin ka. Kung dito sa simbahan natin, Team Focus, maraming avenues para maging involved ka sa gawain ng Panginoon. Maraming avenues para lumago sa iyong Kristiyanong buhay. Mas marami, and I am so sure, mas maraming paraan ng mundo para yanigin ang Kristiyanong buhay mo. Pambira. Yung nabanggit na lang kanina ni Sir Maki, ano yun eh. Palagay ko nga, sir, hindi pa yanig yun eh. Yung mga sumama dun sa mga saksakan, sa mga nangyayari sa mga school, kabig lang ng tropa yun. Sasabihin lang ng tropa, sige nga, malakas ka, matapang ka. Ganun na lang yan. Parilin mo ngayon. Ganun na lang yan. Dala lang ng asar. Biruin mo, Team Focus, dala lang sa sa kantsaw. O, diba? Parang ano lang yan eh. Sige nga, kung galit ka sa kanya, kung di ka nagalit sa kanya, hawakan mo yung ilong. O, diba? Ganyanan tayo dati, diba? Sige nga, bati na kayo, diba? Sige nga, hawakan mo yung ilong. O, diba? Ganyanan lang yan eh. Asaran, kantsawan lang sa school. Pero, Team Focus, alam ko marami pang topic na pwede mo pag-usapan dyan. Pero alam mo, Team Focus, try na gawin yung mindset na be ready for them. Tandaan nyo, Team Focus, sinabi ni Sir Maki kanina, simula pa nung first quarter ng 2026, lamang na lamang kayo sa gawain ng Panginoon. Isipin nyo yun, lahat ng mga narinig nyo. Naalala ko yung sinabi ni Sir Jow, remember your training. Remember your training. Kayong mga nakinig, sumama sa Student Sunday, Youth Revival, Balikatan, remember your training. Remember kung ano man yung narinig nyo. Kasi alam ko marami na kayo yung mga nanonood naman dito, alam ko may mga bago, praise the Lord. Pero karamihan naman ng mga nanonood dito, mga matatagal nang pupunta dito sa church eh. And I am so sure na mas marami kayong naririnig diyan sa area ninyo. Diyan sa mga area leader ninyo. Kung kayo man ay napanghihinaan ng loob, tapos hindi nyo kaya magkwento kung kani-kanino, pilitin nyo yung sarili nyo na magkwento kayo sa magulang ninyo, sa mga area leader ninyo. Hindi yung hihingi kayo ng tulong kay AI. Hingi kayo ng tulong kay sir, nabanggit niya yan, sir, unshaken. Pambira, magpo-post ka ng mga messenger note. Pambira, yung makapagdamdamin na sana all nararamdaman nila yung nararamdaman ko. Diba? Ano bang nararamdaman mo? Umupo ka sa bowl, ilabas mo. Yun. Diba? Yan lang yun, boy. Maligo Yun ka. lang yun. Yun lang yung nararamdaman mo, Team Focus. Hindi yan negativity, narinig mo na yan eh. Narinig mo na sa pulpito kung paano harapin yan eh. Yung unshaken, dapat dapat maging ka na after nitong topic natin, Team Focus. Ang dapat maging goal mo as you listen sa topic natin ngayong third quarter. Ngayon, unshaken. Dapat pagkatapos ng topic natin, unshakable ka, bro. Okay?
Tandaan nyo, Team Focus, may mga paraan na pwedeng gamitin ng mundo yung mga unthinkable para mayanig yung buhay mo. Pero tandaan mo, Team Focus, dapat unshakable ka. Amen. Okay? Hindi ka papayag na, kumbira, ang sarap na ng Kristiyanong buhay ko, tapos papayag pa ako na madala ng ganyang bagay. Tandaan nyo, Team Focus, yanig lang yun. Yanig lang yun. Hindi ka pa sinasaksak, hindi ka pa binabaril, or hindi ka pa sinasaktan ng mundo. Yayanigin ka pa lang. Tapos magpapagalaw ka kagad sa mundo. So, yan lang po. Ayaw ko lang, alam ko, intro pa lang. I-disorganize ka lang eh. Yes, sir. I-disorganize ka lang ng mundo. Yun lang naman ang habol ng Hindi mundo. pa yan, hindi pa yan kill shot. No, hindi pa. Hindi pa. Di ba? Ang kill shot kasi dyan, pag nakita ng mundo na disorganized ka na, parang sa atin, pag nagawa na natin yon, buong first quarter, sige, sa inyo yung score. Basta sa amin yung laro. Score lang naman sa inyo eh. Doesn't mean natalo na kami. Yes, sir. Sa amin yung laro, sa inyo yung score. Kaya kapag disorganized ka na, makikita nyo yan sa mga susunod na, na quarter na, amin na yung score, amin na rin yung laro. Diba? Kaya nga, ayun, kung pagbabasihan natin yung mismong laro na ginawa natin na yun, Sir Dom, di ba? The standard procedure is magbubunutan yung mga coaches. Hindi na kami sinama sa bunutan. Tinapat na kaagad kami sa 3 times na nag-champion during their sports fest. Because they are expecting na Malalaglag. gusto nila kaagad, mawala kami sa picture eh. Sa amin yung Diyos. Amen. Diba? Ang nangyari, yung 3-time na yon na nire-recognize nilang hindi nila matalo-talo, abay, walang bitaw, boy. Wala. Hindi man lang. Ayun, yung mas matangkad siya yun, di ba? Yeah. 6'2", 6'3". Marami yun, sir. Grabe yun. Talagang ganun. They're ready for it. Talagang pinaghandaan nila. Wala. Hindi yung Sa inaasahan lapad nila. Wala. Hanggang sa Hindi nga gumawa na makarebound. sila ng move na para lang matalo kami, they have to to buy the referee na. So, ganun na nangyari hanggang sa pinatigil na ni Pastor kasi very obvious na eh. Parang yung pag-referee ni Ruben Obidos nung nakaraan. Whoa! So, very obvious na. Catching strays, bro. Joke lang. Pero very obvious na. Kaya sabi ni Pastor, hindi yan ang nilaro namin dito. But kung pagbabasihan mo yung game, yung game at saka yung score, talo sila. Talo sila. Hindi lang talaga namin tinapos yung laro because we cannot win on that kind of game. Iniba na nila yung laro eh. Iniba na nila eh. Iniba na nila yung laro. Okay. Anyways, gagamitin ko ulit yung illustration na yan. Pero that's the point kasi. Pag na-disorganize ka na, wala na. Man. Amen. Yan lang yung hahanapin ng mundo sa'yo. Once na ma-disorganize ka na, kaya nga ang tinuturo ng Bible in the book of Proverbs, dapat yung thoughts mo establish. Man. Amen. Kasi if your thoughts is established, kahit ano pang pang-shake sa'yo ng mundo, hindi ka maaalog ng mundo. Amen. Sir, idagdag ko lang, sir, no? Total, bigla lang pumasok sa isip ko kasi, alam mo, Team Focus, mga anak kayo ng Diyos, kasama nyo lagi ang Diyos, huwag nyo nga hayaan na, buti pa to, ganito yung kalaga. Ito, mas matalino sa akin to eh. Maraming ganyan eh, yung na-intimidate sa mga kaklase. May na-intimidate kayo sa mga nakapaligid sa inyo, Team Focus. Tapos bibig na lalagpas sa bibig ninyo, bahala na nga. Parang yung Sir Dom, Gaganyan. parang yung illustration ni Pastor, di ba? Sabi niya na yung nag-message sa kanya na anong gagawin ko kasi ilang percent ba yun yung sinabi ni Pastor na Muslim daw yung mga klase niya, di ba? Ilang percentage yun. Pero ano sabi ni Pastor? Ano pong gagawin ko na ganito yung percentage of Muslim yung ano sabi ni Pastor sa kanya? Pray. Yeah. Manalangin Yan na, ka. mag-pray. Hindi, totoo yun eh. Isa sa ito tatandaan nyo, Team Focus. Tama yung sabi ni Sir Dominic eh. Isa sa mga paraan ng pag-shake sa'yo ng mundo is intimidation. Kapag nagpa-intimidate ka sa mundo na ito, wala, talo ka. Yes, sir. Yan ang tatanda mo. Brother Jay! Amen. And napakaganda ng sinabi niyo, sir, no, ngayon. At isa sa mga naalala ko nung nakita ko yung word na unshaken is yung ating, pag kinakanta natin sa Sunday School. Yung, the wise man built his house upon the rock. At maganda nga, sabi rin ni Kuya Dom yun kanina na
ang ginagamit ng mundo is yung ating yung intimidation laban sa ating mga Kristiyanong kabataan, no? And ang naalala ko doon is yung mga fortress, 'di ba sir, pag fortress, kahit anong laki man ng army mo na kalaban mo, kahit gaano man kalaki kahit gaano karami yan sila, pagka alam mo na maayos yung foundation mo, maayos yung tawag diyan, yung fortress mo, alam mo na hindi ka, kahit anong itatapon nila sa inyo, kahit anong atake nila, is safe ka pa rin. Hindi ka may intimidate. And naisip ko na yun yung blessing natin dito sa church. Kasi lahat ng mga nape-preach sa pulpito, lahat ng naririnig natin sa mga programs, lahat yun ay tumutulong sa atin na magkaroon ng firm foundation. Yeah, that's And right. so that kahit anumang makita natin sa mundo, hindi tayo mayayanig. Kasi alam na natin na none of those things, kumbaga lahat yun, wala yun sa level ng nakikita natin sa simbahan. Di ba? And personal testimony ko yun, sir, na alam ko marami na ring estudyante nagsabi nun. Lalo na si Sister Alex nung Wednesday. Sabi niya, 'di ba, na kung nakinig kayo sa testimony ni Sister Alex, ni Sister Alexis. Sister Alex. Sister Alex. Alex is the name. Sabi niya na doon niya palang nakita sa labas, nung nasa labas na siya, kung gaano kalaki yung blessing natin bilang mga kabataan dito sa church. Amen. And it really struck to me na she's a very good example. Hindi naman sa pinipraise ko siya, pero yung testimony niya kasi ganun talaga na ganun tayo dapat ka-unshakable. Na sa sobrang unshaken natin, nakikita rin ng iba. Yeah. Na ang maganda nga doon sa testimony niya, sir, kasi nakita nung professor niya na unshaken siya, kaya binigyan pa siya ng responsibility na mag-lead. And I think that's also a really good thing kasi sa ating mga kabataan, isa sa mga problema natin, hindi nga natin kayang i-establish yung buhay natin eh. Paano pa natin i-establish yung mga nasa paligid natin, sa buhay, sa ano natin, sa everyday na nakakasalamuhan natin. Yeah. And I think, yun nga yun, kaya napaka-importante talaga na yung, sabi ni Sir Maki kanina, establish yung thoughts mo, especially dito sa Word of God. Kasi pagka hindi establish yung thoughts mo, sabi nga, hindi magiging tawag diyan, caught off guard ka. At pag caught off guard ka, hindi mo ini-expect, 'di ba? 'Di ba kilala mo si yung pangalan nun, yung maliit na sa NBA din, yung maliit si Alvarado ba? Si Alvarado yung Si tumatakbo Jose. sa likod, GTA. si Jose. Si GTA, si Grand Theft Alvarado. Alvarado. Oo. Oo. Di ba gagawin niya? Tatakbo siya sa likod, tapos isi-steal niya yung bola, hindi ini-expect ng mga tao. Pero kung manonotice mo yun, merong isang player doon na na-notice niya yun, si Chris Paul, na nung kukunin na sana siya, ginanon niya, tapos sabi niya, bumalik ka doon sa ano. And in the same way, pwede natin i-compare yun sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Pagka alam mo na yung kalaban mo, hindi ka na masusurprise. Pag hindi ka na surprised, hindi ka na mayanig. Siyempre. Kasi alam mo, dito ako, hindi mo ako mamumove. Amen. And I think yun, napaka-importante yun kasi that's why we have to appreciate yung blessing natin dito sa church bilang mga kabataan. Yes, sir. Kasi hindi mo makikita yan pag andito ka lang sa loob palagi. Paglabas mo, dun mo palang ma-appreciate na, yung pala yung ginagawa ng church, yung pala yung ginagawa ni pastor, yung pala yung ginagawa ng Panginoon sa amin. They're teaching us to be unshaken in this wicked world. So yun lang, sir. Ayan. Steve. Yun, thank you sir. Napaganda talaga ng nung topic natin mga young people. Intro pa lang to pero marami na tayong matututunan. And sana kahit intro pa lang ay mayroon na tayong tinatandaan sa mga napapakinggan natin sa gabi na ito. And kung mapapansin natin mga young people, sa simula pa lang, ine-emphasize ito yung thoughts. Kung palagi natin naririnig yung thoughts. Pag sinabing thoughts, syempre, nanggagaling yan sa isipan natin. So, iba yun. Kung nanggagaling sa isipan natin, so sa madaling sabi, iba yan. Sa madaling sabi, no, nagsisimula yan sa isipan natin mga young Yeah. people. Diyan pa lang dapat ay mapagtibay na natin yung pag-iisip natin. Kaya, sabi nga ni Sir JJ kanina, katulad nung testimony kagabi ng mga estudyante, Alex. ni Sister Alex, Yeah. ay bakit dumating sa point na hindi sila
ano ba tawag ng Nayanig. no ng mga distractions ng mundo. It's because meron silang mindset. Yeah. And dito yan natin nakuha sa simbahan, I believe. Dahil ilang taon nang pinipreach sa atin ito mga young people ni Pastor Hill. Sa ating mga young people especially. Yung mindset. Yeah. No? Amen. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng mindset. Kasi kung meron tayong mindset, lalo na yung mindset na natututunan natin dito sa simbahan, which is nanggagaling sa Bible, Yeah. I believe hindi tayo basta-bastang mayayanig ng mundo. And unang-una is yung ating isipan. No, meron nga preaching si Pastor, 'di ba, about sa yung battlefield. Saan yung battlefield? Una yan Mind, sa yeah. isipan Mind. natin. Yeah. It's all in the mind, no? Diyan palagi nagsisimula. Kung atakihin ka ng diablo, hindi physically. Sa utak pa lang natin. Eto, dadating na naman yung pasukan, mga young people, di ba? Yung iba, nag-start na yung klase nila sa mga high school. But sa atin, sa mga college, no, parating na yung klase. Yung iba, 1 month pa, sana all. Hindi, joke lang. Excited na talaga pumasok sa school eh. Wow, di nga. Di pa ako enrolled. Okay, mga young people, di ba, sa katulad ng mga college student, na mga dito sa simbahan, ng mga members, ay dapat yan yung mapagtibay natin. Maraming, sabi nga ni Sister Alex kagabi, maraming mga Alex. This is the name. sikat na sikat ka ngayon, ano? Alex Siyempre, yun eh. sa lahat tayo may testimony na ganyan. Palagi natin sinasabi, maraming distractions, mga temptations sa labas. Pag pumapasok tayo sa school, minsan sa bahay pa lang natin, bago pa tayo pumasok, marami ng distraction yung diablo eh. Ano, paano? Para tamarin ka pumasok or para hindi ka mag-stand sa mga prinsipyo bilang Kristiyano. Minsan nga, tinatamad magising eh. Oh, yun nga, 'di ba? May tinatamad bumangon, walang tinatamad Ay, gumising. Bumangon pala, bumangon. Sorry. Delikado yun. No, mga young people, ang pinapoint ko lang, tinatamad gumising eh, no? Parang si Sir Albert no? Dati sinasabi ni Sir Albert, bakit ka late? Sir, na late po gumising. Oh. Anong tatanong sa'yo? Sinong gumising sa'yo? Sarili mo ba o yung Diyos? Diyos. Oh, Diyos. Sino Anong nagsabi? si Pastor Albert dati? Ang di ko makalimutan doon, anong traffic? Ano? Tapos dito ka lang nakatira, no? Palagi ko naalala ko wag na. Kasi malayo yung bahay namin sa school eh. Kaya palagi kaming kinakausap ni Sir Albert. So, So, mga malayo young people, talaga. kasi ito yun, tinatamad gumising eh. Ba't kasi natamad gumising? O kaya yun mga young people, ang gusto ko lang i-share sa atin. And since intro pa lang naman to, hindi pa natin i-share lahat. No? And abangan natin, ayop, lahat din tayo ay excited. Mindset, no? sabi mo, mindset. Mindset. Ayan, I-mindset na natin yung topic na ito. Every Thursday, mapapakinggan Mamba natin. mentality. Mamba. Yeah. The work's not done Oh. yet. Yun, di ba? Yeah. Palagi yan, nasa isipan palagi natin. Kung ano man yung uunahin ng Diablo na aatakihin sa atin, ay yung ating isipan, mga young people. Yeah. Yung isip, yung utak. Isipan, Yung sorry. isipan natin. Dami kong mali ngayon ah. Hindi mali yun. Okay lang yun. No, mga young people, tatandaan natin kung ano man yung mga uunahin ng Diablo sa atin, yan na yung isipan natin. No, kung ano man yung unang i-shake, no, iyayanagin ng Diablo sa atin. Oh, ganun. Sige, in-action ni Brother J para maintindihan nyo. Kung ano man yung una talaga, yan yung isipan natin. Kasi dyan nagsisimula lahat. No, kung ano yung ikikilos mo, dyan nagsisimula sa isip natin, sa utak natin. Amen. Okay, mga young people. And yun lang, sir. Ako, Thank saludo ako sa mga young people na talagang hindi nagpapaalog sa mundo. Alam nyo, Amen. young people, akala nyo lang, maybe sabihin natin, meron lang kayong lakas ng loob sa umpisa. Sir. Pero akala nyo lang basta-basta yan. But if the world cannot shake you, tandaan nyo, mas kayo ang makakagawa ng impact. Yeah. Amen. Kaysa sa mga nakikita ninyong kaibigan nyong sikat, kaibigan nyong laging nakakasunod sa trend ng mundo na ito. Tandaan nyo, ito yun eh, ito pasagal lang na sa akin ha, ito, ewan ko kung as far as my own explanation of trending is concerned, yung mga sumusunod, those who really follow the trends and not miss the trends, mas mauna silang malalaos. That's right. Oh yeah, totoo yun. Kasi yan nga yung paniwala ko na parang number 1 ka ngayon pero bukas, maaaring hindi na. Ikaw. Oh, number 1 ka ngayon, baka bukas number 1 ka, but the following day, I can assure you, baka hindi na. Yes, sir. Sabihin natin mag-trend ka man ng 1 linggo. It's just a week. Mm. Oh, mag-trend ka ng 3 araw.
1 year is composed of 365 days. What is Sir. 3 days straight na Yeah. trend ka? Yeah. Kaya nga sir nalalaos kasi, kaya sinusundan yung trend kasi nalalaos. Yun. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung sino yung unang sumusunod, nakaka-follow, hindi ka nakakamiss ng trend, tanda mo, ikaw ang unang malalaos. So, why allow the world to shake you when it comes to trending positions? When it comes to being famous, when it comes to being somebody, tandaan mo, ang dapat na maging somebody, hindi ikaw, dapat si Kristo. Amen. Because if Christ will be the somebody in your life, tandaan mo, hindi mo na kailangan magpasikat pa. Hindi mo na kailangan magsabi pa na, nako, eto, hindi ka nakakabanik. Just like Apostle Paul. Alam ni Apostle Paul, somebody siya eh. Di ba? Alam ni Apostle Paul, somebody siya. Pag tiningnan mo yung kanyang resume, masasabi mong somebody si Apostle Paul. Yeah. Oh. Amen. He was trained at the feet of Gamaliel, one of the greatest theologians ever. Oh, yun yung teacher niya. Sino ba teacher mo? Oh. Diba? Oh, sabi nga Credentials yan. Ha? Grabing credentials. ni Grabe ang Apostle Paul. credentials ni Apostle Paul. Alam ni Apostle Paul na kung sikat lang ang pag-uusapan, kaya niyang sumikat. Amen. Pero lahat yun sinurrender niya sa Panginoon just to be and to allow Christ to be kumbaga siya na yung mangunguna sa buhay niya. Kaya yan ang tatandaan nyo, okay? Sa lahat ng mga nakikinig ngayong Team Focus, that's my challenge sa inyo ngayong gabi, be unshaken. Amen. Okay? At sabi nga ni Sir Dominic, at the end of this third quarter lesson, third quarter topic, dapat ang pinaka muna is ikaw ay maging unshakable. Yan ang pinaka-tandaan ninyo. Again, but none of these things move me. Yan ang pinaka-tatandaan nyo sa lahat. I hope you did learn something Amen. sa ating lesson ngayong gabi na ito. And baka next week may bago tayong gawin. Uy. Ibabalik natin yung original kung paano nagsisimula itong show natin. Uy. So, meron lang ako mga tatanungin ng mga bagay-bagay, mga tao-tao sa buhay na availability. Uy. Yan. Yan ang yata yun. So, yan ang tatandaan ninyo. Alright? So, again, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay ngayon sa ating programa. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa mga yan, nakikita ko dito, mga member to ng ibang simbahan eh. Uy, Yeah, amen. pero mga the Baptist Church. Yeah, mga the Baptist, mga TBC boys. TBS, parang TBS lang eh. Yan, kaya shoutout sa inyo lahat. Thank you for being with us, and of course, shoutout to our beloved pastor. Okay? Huwag kayong aalis dahil meron pa tayong ipapakita. And abangan pala nila, Sir Dominic, yung isang segment ng ating Uy. isang segment ng ating Ngayon din. ngayong week to. Uy. Ngayong week. Uy. Baka this coming Ako Sunday. 9 masara. Ha? Ako 9. Wala. Wag na tayo. Walang Wag na dibs, tayo. walang dibs. Ano ba? Oo. Ipapakita ko sa kanila kung paano nila mapapakinabangan ng maayos ang kanilang mga gadget. Yun. Wow. Oh, maganda yan. Maganda yan. Kaya abangan yan. Abangan nyo. Ha? Volunteer ko na Uba. Walang mag-i-spit out ha. Sharon ha, walang mag-i-spit out ha. Walang At, Mamega. Walang mag-snitch. wala. Para aton-aton lang muna, sabi ni Lolo Pugs. Okay, so kaya abangan ninyo yan. This coming Sunday yan, baka isa kayo, Team Focus. Target ko, Team Focus eh. Tiritit. Masaklap lang nito, kung pagkita niya sa akin ng cellphone niya, biglang iba ang wallpaper. Aray ko! Yan, palitan mo muna wallpaper mo. Tiritit. Nakaganon pa, no? Nakaganon po. Uy! Boss! May filter pa. Boss! Okay, so abangan niyo yan. And you will enjoy this, you will enjoy this, program na meron tayo. Abangan niyo yan. Siguro, we will go live at, siguro, di ba, we will go live at, anong oras ka nagla-live? 8:20. So, siguro, sabihin natin 8:25 yung dating, basta, we will move the time, pero originally the show will start at 8:30. Kami nang bahala mag-uusap diyan ng ating mga dito. Alright? So I do believe na ang bawat isa ay pagpapalain ng Panginoon sa mga just Amen. keep tuning in, share the link,
and tag the names of your friends, classmates, teachers. Ako, teachers. Gusto ko mag-tag sila ng mga teachers dito. Amen. Alright, so much for that. Hanggang dito muna kami. In behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus, Staying Alive. Ako po ang inyong lingkod, Brother Mac, along with Sir Dominic, Brother JJ, and Brother Steven. We will see you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus, Staying Alive. Sharon, play it. Ladies and gentlemen, welcome back sa ating segment, Kidnap for Ransom! At ngayon, kita niyo naman, nakidnap talaga natin. Ayaw pa niya makidnap. Pero syempre, kagaya ng pa natin ginagawa. Di ba? Ang ating Kidnap for Ransom, ang ransom ay kung ano yung natutunan niya sa Staying Alive. At dahil nga ikaw ay nakidnap, ang ransom mo ngayon ay kung ano yung natutunan mo sa Staying Alive. Ano yung one thing or kahit ano pa man yan na natutunan mo sa Staying Alive. Most better kung sa theme natin ngayon na digital silence. Yung natutunan ko sa Staying Alive is paano lumayo sa AI ng mundo kasi ako lumaki na ako sa simbahan kahit ako mismo di ko na narinig yung mga digital noise tapos yung mga sign sa akin ng Panginoon kaya pala ako sa bahay sabihin ko na puro ako cellphone, puro ako laro, puro ako gala nung narinig ko yung sabi nila na about sa ingay ng mundo sa digital silence dun ko mas lalo na-realize na kailangan ko talagang magbago and i-train sa sarili ko na para maging disiplinato para ilayo ako sa ingay ng mundo at ilan. Yon. At thank you po. At yan ang ating Kidnap for Ransom at bayad na ang kanyang ransom. Until next time sa next episode ng Kidnap for Ransom. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well, I feel good.